kaya? Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities.
Turuan siyang mag-bike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Pilipinas, ang oras, 4:07. Nasaan to? Ayun. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao! Makakasama niyo po sa isa namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ay yung lingkod, si Romel Fuertes. At narito na po, dito tayo magpapatumpik-tumpik ng ating mga nagbabagang balita. Narito na po ang ating mga headlines. Kahapon, Oy. ako, nakakalungkot, ang daming nangyari. Ang daming ganap, ano? Nalunesan Lunes na Lunes. tayo. Oo, yun yung sinasabi ko kanina kay Romel. Sabi ko, parang nalunesan tayo kahapon. Hitik na nga tayo ng Kaya Biyernes. nga, Tapos talagang Nasundan mas pa. pinuno pa yung ating matindi. Lunes. Mas matinding mga pasabog. Ang ina-expect lang kasi ng mga tao kahapon, Opening of classes. Senate hearing. Yun. Pero mas dumagundong ang balita kahapon. Yung talagang umagaw ng atensyon ng lahat. Yes, oo. At ito na nga, death toll sa malakas na lindol sa Mindanao umakyat na sa 37, 4 naman na nawawala at 479 ang sugatan. Dami ng mga walang trabaho sa bansa. Uy, kahit paano, good news ito. Yes. Bumaba noong April. Ugong nabanta sa Hunyo 12, sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines. Senado, hindi rin isinasantabi ang nasagap na banta sa kanilang kapulungan. Alok na signature sharing kay Senator Cayetano, tinabla ni Senator Gatchalian. 18 bagmen Mia Zalvico, kinasuhan ng cyber libel at libel ng isang kinatawan mula sa Maynila. 2026 sona ni Pangulong BBM tiniyak na Malacanang na magiging simple. Dating opisyal ng PNP na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Korean national noong 2016, finally, naaresto na. After 10 years.
Death toll sa gumuhong building sa Angeles City, Pampanga, 30 na. Isa hanggang 2 bagyo inaasahang papasok sa bansa ngayong buwan ng Hunyo ayon sa Pag-asa. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Narito na po ang detalye. RH Break Time! Ba nangyari sa bibig ko? Na Tuesday na ako wala kasi kahapon. Nagsastammer. Pero ito nakakalungkot na balita dahil umakyat pa sa 37 ang bilang ng mga napaulat na nasawi kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani kahapon. Ayon sa Office of the Civil Defense, pinakamarami sa mga nasawi ay mula sa Sorgen. 18 ang mula sa Sarangani, 12 sa Jensan at 3 naman mula sa South Cotabato. Samantala, 479 naman ang napaulat na nasugatan habang 4 na katao ang nawawala pa. Hindi naman bababa sa 1,000 silid-aralan mula sa 267 pampublikong paaralan ang napinsala dahil sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao, partikular lalo na sa Maasim, Sarangani. Batay sa Incident Management Reporting System ng DepEd, pinakamarami rito ang mula sa Sultan Kudarat kung saan 115 paaralan ang apektado. Samantalang mabot din sa 179 o halos 200 classrooms ang napuruan dahil sa lindol. 296 classrooms naman ang nagtamo ng major damage habang 896 or almost 900 na silid ang nagtamo ng minor damages. Sa kasalukuyan, higit 8,000 klase ang suspendido pa rin habang nagpapatuloy ang assessment sa lawak ng pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Napag-uusapan yung lindol, ba? Ito yung pinaghahandaan natin dito sa Metro Manila, yung ganyang pagyanig, 7 the big one. Wag naman sanang gumalaw yung tinatawag na Manila Trench. Yun nga, kinakatakot. Sabi ko, nakakatakot. West Valley Fault. Yes, ayan. Oo. Ito nga't isa sa ilalim na sa psychological first aid ang mga estudyante sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol sa Maasim, Sarangani kahapon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Department of Education Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya na hindi muna bibigyan ng worksheets ang mga bata. Titiyakin muna na sila'y ligtas at nasa maayos na kalagayan bago simulan ang kanilang pasukan. Narito si Andaya. Magkakaroon po tayo ng psychological first aid sa mga bata. Yun, importante. Sabi ninyo na ang ibang bata, syempre na-witness nila po yung nangyari at nagkakaroon ng trauma. And so kailangan ating tulungan sila paano i-process po ito. Pagkatapos po nun ay magbibigay na po tayo paunti-unti ng mga worksheets sa kanila habang ginagawa pa po yung mga classroom para naman mapagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral. Hindi sa tayo ay nananakot, Ms. Thea, pero marami ng mga nakalipas na panayam sa PBOX na nagsasabing yung West Valley Fault na yan ay very ripe na. Nako. Or hinug na para gumalaw. Oo. We don't want to imagine the impact kasi nakakatakot, 'di ba? Kung dito mangyari sa atin 'yan with all the buildings, with the population that we have. Nakakatakot, so wala tayong ibang magawa kundi kung ano magiging senaryo. Wag naman sana. Iba yung pag-iingat, iba yung pagdarasal. At take note, dapat natin paalala, walang instrumento kahit yung mga maunlad na bansa katulad ng Japan ang nakaka-detect kung kailan yung lilindol. eksakto. Ayan, yung walang eksakto. ganun. Although meron mga indication or palatandaan. Batay yan sa siyensya. Depende pa rin Oo, nasa pagyanig pa rin ng ating mundo kung kailan niya gusto. Yan, nako, wag naman sana. At nananatiling suspendido ang operasyon ng mga hukuman sa ilang bahagi ng Mindanao kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Kabilang sa mga suspendidong operasyon ay ang lahat ng hukuman sa Sarangani Province, lahat ng korte sa Davao del Sur, gayon din sa Panabo, Davao del Norte, 2nd at 3rd Municipal City Trial Court sa Davao City, gayon din sa 6th at 5th
Municipal Trial Court sa Davao Occidental, Mati City at sa Davao Oriental at sa lahat ng korte sa Davao de Oro at South Cotabato. Ayon sa Supreme Court, layo ng suspensyon na bigyan daan ang gagawing inspeksyon sa Hall of Justice upang matiyak ang kaligtasan ng mga kawani ng ahensya at ng publiko sa pangkabuuan. Samantala, muling binuksan ang General Santos Airport upang bigyang daan ang mga military aircraft, government at humanitarian flights na tutugon matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR at sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, hindi dapat maantala ang anumang relief efforts at kailangan ng maagap na pagtungon sa mga naapektuhang kababayan. Samantala, tiniyak ng kalihim na magpapaabot din sila ng tulong sa lahat ng tauhan ng paliparan at kaap na apektado rin ng malakas na lindol. Handang sumaklolo ang Amerika, Japan, Indonesia at iba pang military partners ng Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig nga sa Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., magpaabot na ng kahandaang tumulong ang counterparts ng Sandatahang Lakas. Pinag-aaralan na ng AFP at Office of Civil Defense kung saan pinakakailanganin ang tulong mula sa treaty allies at sa iba pang kaibigang nasyon. Napatunay anya na hindi lamang sa gera maaaring mapakinabangan ang alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan at sana po ay hindi na masyadong malawak yung destruction na nangyari. Ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Browner Jr. Samantala, idodonate ang 12 senador ng new majority ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Senator Ping Lacson, nagkasundo ang grupo na pag-isahin ang kanilang tig 300,000 pisong sweldo o 300,000 pesos na sweldo upang makalikom ng kabuang 3.6 million pesos. Hinimok naman ni Lacson ang mga miyembro ng minority bloc na sumama sa inisyatiba dahil pare-pareho naman umano silang mambabatas ng bansa. Gagamitin ang malilikom na pondo para sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan ng mga naapektuhan tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot at mga temporary shelter. Sa ibang balita naman, nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Abril sa kabila ng epekto ng mga nakalipas na oil price increases sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang jobless rate noong Abril ay naitala sa 4.7% o mas mababa kumpara sa 5% noong Marso. Ito'y katumbas ng 2.41 milyong Pinoy na tambay o walang trabaho. Naitala din ang pinakamataas na April unemployment rate simula noong 2022 nang maitala sa 5.7% ang jobless sa labor force. Nangangahulugan na 47 sa bawat 1,000 Pinoy ang walang trabaho sa nabanggit na pagkakataon. Batay sa datos, abot sa 240,000 ang bagong pasok sa labor force na ang karamihan ay nasa edad 15 hanggang 24 na taong gulang. Sa iba pang balita, sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga ugong ng banta sa seguridad kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakarating sa kanilang kaalaman ang ulat na may nakakasang pag-atake sa Malacanang sa darating na Biyernes kasabay ng mga social media posts na naghihikayat ng mga pagkilos sa Independence Day. Unang inilutang ng kolumnistang Simon Tulfo ang naturang balak na plano umano ng isang pro-Sara Duterte religious sect. Pero nilinaw naman ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na sa panig ng Campo Crame ay wala silang natatanggap na validated intelligence hinggil sa nasabing banta.
Alam na ng AFP ang mga nagaganap sa bansa, kabilang na ang issue sa liderato ng Senado. Pero higit ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Ito ang tugon ni Browner sa tanong ni Congressman Pulong Duterte kung makikita ba ng AFP ang nangyayari ngayon sa pamahalaan. Paliwanag naman ng general sa mga reporters sa Camp Aguinaldo na gumagana ang institusyon at proseso tulad ng anti-corruption hearing. At patunay din ang leadership change sa Senado na buhay ang demokrasya sa bansa. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy. Tampok sa selebrasyon ngayong taon ang pagkomisyon sa bagong barko na pinangalanang BRP Raha Lacandula. Ayon sa Commander-in-Chief, bahagi ito ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Binigyan diin ng Pangulo na mahalagang mapalakas ang kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas para sa pangangalaga sa interes ng bansa sa West Philippine Sea, lalo na sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Narito ang Pangulo. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. Oo naman, mga Pilipino atapang-atao. O, di ba? Pero dapat gamitin natin yung tabang sa tama. Sa tamang paraan, o tamang pagkakataon. Hindi lahat ng bagay ipinaglalaban. Yung iba, isinasantabi na lang. Ayan. Ibinunyag ni Acting Senate President Win Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Gatchalian na nagigpit na ng seguridad sa Senate premises kasunod ng natanggap na intelligence report. Ito niya ay para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga senador at ng mga kawani ng Senado. Pakinggan natin si Senador Win Gatchalian. NBI, meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ko sa atin at sa mga senador na rin. Ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado at kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts, no? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols, no? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no, sa ating mga empleyado at sa mga senador. NBI, meron kaming Hindi naman sinagot ni Senador Gatchalian ang tanong kung konektado ang mga banta sa Senado sa umugong na ulap na lulusubin ng Malacanang sa darating na June 12. Tanging tiniyak ng Senador na hindi binabaliwala ang anumang banta sa seguridad sa mataas na kapulungan at iba pa mga ahensya ng gobyerno. Samantala, malinaw ang naging halalan sa sesyon sa Senado noong Hunyo 3 na iisa lamang ang acting leader ng mataas na kapulungan. Ito ang naging sagot ni Acting Senate President Win Gatchalian sa posibleng power sharing sa pagitan ng dalawang block sa Senado. Sa panayam sa programang 2x2, iginiit ni Gatchalian na hindi posible ang power sharing dahil iisa lamang ang inihalal na Acting Senate President. Narito ang bahagi ng pahayag ni Gatchalian. Doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. At nanawagan naman si Senador Ping Lacson ng time out muna sa bangayan sa Senado para maito ng atensyon at matulungan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Lacson, dito muna ang focus ng lahat sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna, lalo tumataas pa ang dami ng mga nasawi ayon sa Office of Civil Defense. Mapila naman si Senador Bongo sa mga LGU at kakulangan siya ng pamahalaan na magkaroon ng agarang intervention para matulungan ang ating mga kababayang apektado ng kalamidad. Handa rin si Senador Bongo at ang kanyang malasakit team na magatid ng tulong sa abot ng kanila makakaya sa mga biktima. Nakipag-ugnay na rin si Senador
Francis Kiko Pangilinan sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan at LGU kaugnay ng evacuation, relief at emergency operations. Mais din nilang magkaroon ng intervention para sa mga batang nakaranas na matinding trauma dahil sa kalamidad sa unang araw pa lang ng pasukan. Samantala, kumpiyansa naman si AFP Chief General Romeo Browner Jr. mga mekanismong nakalatag upang maipagpatuloy o sa mga mekanismong nakalatag upang maipagpatuloy ang funksyon ng mga general sa naipit ang appointment dahil sa gulo sa Senado. Ito'y kahit para kay Defense Secretary Gibo Teodoro ay malaki ang latay sa nurturing units na nakatutok pa man din sa territorial defense. Pangako naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hahanapan nila ito ng paraan para maitalaga ang mga general sa isang special session. Narito ang bahagi ng pahayag. Yan kasi para sa akin, kumbaga, pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So, kailangan ho talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. Naghain na reklamong cyber libel at libel si Manila 6th District Congressman Benny Abante sa City Prosecutor's Office ng Maynila laban sa 18 bagmen na dating Congressman Zaldico. Kasama din sa inareklamo ang abogado ng grupo na si Attorney Levi Baligod at isang media network na umano'y magpakalat ng aligasyong tumanggap ng maletang may lamang pera na nag-uugnay sa flood control iskandal. Ayon kay Abante, siniraan siya ng nasabing AM radio station at hindi man lang humingi ng kanyang panig tungkol sa naturang issue. Hamon nito sa mga nag-aakusa sa kanya, idaan sa Office of the Ombudsman ang reklamo para masampahan ng kaso sa hukuman at hindi sa Senado or sa media. Pakinggan natin ang payag ni Congressman Benny Abante. Kung may silang ebidensya, ba't sabihin sa ombudsman yan? Di ba? I mean, why do they have to go to the media? Ba't kinakailangan mong sa Senado gagawin yan? Committee hearing in the Senate cannot actually pronounce them guilty. It's just an investigation. Just something that people should know. Oo. Ang dapat na talaga dyan, yung ombudsman, korte ang dapat yan. Sa bilang banda, handang isalang ng National Bureau of Investigation sa lie detector test ang 18 maleta boys. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay kung papayag ang mga bagmen ni Zaldico sa eksaminasyon. Anya, may ilan na sa mga ito ang pumayag pero ang iba ay kailangan pang sumangguni kay Attorney Levito Baligod. Una nang sinabi ni Matibag na may posibilidad na coordinated ang mga testimonya ng maleta boys dahil pabago-bago ang mga ito. Bukod dito, kulang din ang kanilang pahayag ng mga ebidensya tulad ng CCTV footages at bank statement. So kung ikaw ang abogado ng 18 bagmen ni dating Congressman Zaldico, papayag ka ba doon sa naisailalim sa lie detector test? Kung totoo naman yung mga kung totoo yung aking commitment, kung totoo yung aking mga pahayag, kung totoo yung aking knowledge, then why not? Yes. Ako, kung ako abogado, ano masama? Walang masama kung nagsasabi ka ng totoo. Kasi pang ano lang yan pang erase ng speculation na meron kang itinatago pa dun sa iyong mga sinasabi. Pero kung wala kang itinatago, kung ako'y abogado, and I will encourage my client na tell the truth and patunayan natin yung truth na yan. And in the event na hindi mo payagan, the more na lalong magdududa ang publiko. Posible din yan, di ba? Pag-iisipan ka kasi ng masama kasi bakit hindi ka confident? Yes. Di ba? Na i-further examine ka or i-further, na malaman further kung ano yung mga nalalaman mo, di ba? On the other hand, meron na mga prerogative ang abogado na yun tumanggi. Na nga din. Kasi baka yan human rights din naman yan. Tama. At baka kasama yon sa kanilang strategy. Posible din, 'di ba? So medyo i-weigh natin. Pero kung ako lang ang abogado nila all out na ako. Total totoo naman yung sinasabi. Kung wala ka naman tinatago Oo, nandito natin lang tayo 'di ba? Siniwalat na natin ang totoo. Di go na tayo. Yes. Kaysa naman pagdudahan tayo. Nothing will stop me from telling the truth kapag kaganyan.
Pinag-iisipan naman ni dating Congressman Mike Defensor kung sisipot sa pasabpina ng National Bureau of Investigation bukas. Tinawag niyang double hearsay ang impormasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinuhulan umano niya ng tig 5 million pesos ang 18 tinaguriang Maleta Boys. Tanong ni Defensor, pwede bang maging kaso ang kwento-kwento lang? Wala naman anyang problema na magpunta siya sa NBI pero nakakatawa ang aligasyong ugat ng pagpapatawag sa kanya ni Director Matibag. Dagdag pa ni Defensor, masyadong mataas ang halaga ng gasolina para puntahan ang sabpina. Pakinggan natin si dating Congressman Mike Defensor. Wala ano yun eh. Nakita ko double hearsay naman yun. Ikinuwento dun sa ikinuwento tapos yan ay nagkwento. Ano ba yun? Mga kailangan sumagot mismong yung mga Marines na yung sumagot sa binabanggit nila, di ba? Parang ikaw, nagkwento ko sa kanya. Ikaw naman nga, sinabi mo biglang, nagkwento ko sa kanya tapos may kinuwentuhan ka. Yun na yung kaso. Ano ba yun? Kaya wala akong problema dun. Natatawa lang ako sa kaso. Pinuin mo sayang ang gasolina, mahal-mahal. Pupunta ka sa kwento-kwentuhan. Ano ba yun? Ba't nila ginagamit yung mga resources ng NBI? Gumagamit pa sila ng abogado. Gagawa ka pala affidavit. Dapat ito yung bantayan nila. Yung kinikwento ng mga marino. Ang tinig ni dating Congressman Mike Defensor. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Lunes, Hunyo 9. SONA, 2026 SONA ni Pangulong BBM tiniyak na Malacanang na magiging simple. Dating opisyal ng Philippine National Police na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Korean national noong 2016 na aresto na. At itong nakakalungkot na balita dahil tol sa gumuhong building sa Angeles City, Pampanga, 30 na. At isa hanggang 2 bagyo. Ano to? Isa hanggang 2 bagyo pa. Kasi di ba lumipas na si Esther. So, counted na si Esther doon sa isa. Okay. So, pwedeng meron pang isa pa or wala na. Yeah. Okay. Inaasahang papasok sa bansa ngayong Hunyo. Ayon naman yan sa Pag-asa. Ilan po munang paalala. Kasama nyo pa rin po Thea Petro Corpus. At sa ngalan ni Boss Dayo Makalma, ito nyo lingkod, si Romel Fuertes. Kayo nakatutok pa rin sa break time sa DZRH Pilipinas. Ang oras, alas 4:31 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advanced ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwala niyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso.
Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Bago tayo tumawag ng napakaswerteng nakatutok sa ating palatuntunan sa ating programang Break Time, batiin lang muna natin. Of course, ang nakatutok sa atin ngayon, ang aking friend na si Lala Cabanag. At syempre, maraming salamat po sa aking tagapangalaga, sa aking kutis, Clarence MD po, dyan sa Makati. Maraming salamat po. Glowing na Doc glowing. Joan Clarence. Ayan, maraming pong salamat. At dahil dyan, gusto natin hindi lang tayong panalo, panalo din ang ating mga tagapakinig, ang ating mga taga-subaybay. Kaya naman dumako na tayo sa ating Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Ba't para artistahan yung pangalan ng ano natin? Winner? Jennifer Garcia. Oo, Jennifer Garcia. Parang familiar. Oo, di ba? Ang daming ganyan pangalan, Oo, di ba? Jennifer Garcia. Di ba? Artistahin. At dahil ikaw, Ate Jennifer, ay nakatutok sa atin. Hello, magandang hapon. From Nueva Ecija, layo. Hello po. Hello po. Hello! Ayan, Ate Jennifer, matanong na kita, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa para maibulsa mo na. Mai-transfer na sa'yo ni Wina Pearl ang iyong 500 papremyo. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas? At number 1, hindi lang sa Metro at Mega Manila, kundi dyan din mismo sa Nueva Ecija. DZRH. Ayun! Yun, hindi talaga. Oo, wala na tayong inaano. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang pipigil sa'yo. Congratulations, Ate Jennifer Garcia mula sa Nueva Ecija. At salamat sa patuloy na pagtitiwala. Maraming salamat po. Go. Shy type si Ate Jennifer. All right. RH
Break time! At ipasok na natin ang ating mga reports na nakakalap mula sa labas. Unahin na natin ang report mula sa Malacanang. Pangulong BBM gustong magkasundo muna ang mga senador bago magpatawag ng special session. Ang tanong, kailan magkakasundo ang mga senador? Parehas ayaw pakumbaba. Ayaw wala magpapakumbaba. Parehas na mataas ang ego. Naku po. Kasi siyempre nga naman, ang nakataya dito, pride. Pakiusap naman po ng mga taong bayan. Mahalin po natin ng tama ang ating bansang Pilipinas. Nag-iisa lamang po ito. At isang tabi muna natin yung politika. Sana masyado po. na tayong apektado. Yes, masyado na pong maraming nangyayari sa ating mga buhay, sa ating bayan. Kaya po sana unahin po natin siya. Pwede ba kahit sa ngayong pagkakataon, bayan muna? Ay, salamat. Diba? Oo. I-detail mo ang balita mula sa Malacanang, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Isaiah Romel, patuloy pa rin daw pinag-uusapan ang tungkol sa pagkakaroon ng special session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maunang magkasundo ang mga senador. Katwiran ng palasyo, kahit magpatawag ng special session ang Pangulo ay baliwala rin kung magulo naman sa Senado. Pakinggan natin si Jose Castro. Kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taumbayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Umaasa naman ang Malacanang na matanggap na ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kinikilala ng liderato sa Senado ay ang kay Acting Senate President Win Gatchalian. Tungkol naman sa lumabas na video kung saan nakitang magkasama at nagkukwentuhan sa isang event, sina Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos, sabi ni Castro, kilalang mabait ang unang ginang kaya maaring friendly talks o kumustahan lamang ito at walang politika. Narito muli si Jose Castro. Sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Senado naman, bilang ng mga dismayado sa mga nangyayari sa Senado, umabot na hanggang sa hanay ng mga sundalo. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond. Nagpaas, Paring Raymond. Paring Romel, lumalawak ng hanay ng mga dismayado sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Ito ang inilahat ni Senador Philippine Lacson matapos makatanggap ng law information na nagsasabing posibleng may banta sa seguridad dahil sa nangyayaring power play sa Senado. Dagdag pa ang mga isyu ng flood control anomaly, inflation, pagtaas ng presyo ng langis at iba pa. Sabi ni Lacson, bagamat ilaw pa ang impormasyon ay umabot daw pa sa batalyon at regional level ang hanay ng mga dismayadong sundalo. Sabi ng senador, nakita na sa kasaysayan na walang nagtatagumpay na kudeta na walang suporta ang mga sibilyan. Babala ni Lacson na ay pakasamantalahin ng ilang mga uhaw sa kapangyarihan ng mga destabilizers ang pagkadismaya ng mga sundalo. Lalo nila itong palalakihin upang magdulot ng mas malawak at mas malaking mga kilos protesta. Una ito inihayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may intelligence information na ibinahagi sa kanila ng National Bureau of Investigation na may banta sa seguridad ng Senado at kailangan nilang mag-adjust hindi lang para sa mga senador kundi pati sa mga empleyado at mga bisita. Ito si RH Frontage, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat lang kay Raymond. Samantala, mas mahigpit na safeguards para sa mga student athletes ipinanawagan matapos ang insidente ng pagkalunod ng dalawang atleta ng Ateneo. I-detail mo balitang yan. RH12, Milk Kirganan. Manang Milky. Teya, kailangan ipatupad ang mas mahigpit na safeguards para sa kaligtasan ng mga student athletes. Ginawa ni Representative Carl Fernandez Legaspi ng Pinoy Workers Party List ang panawagan matapos malunod ang dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Batay sa report, nalunod sina Divine Andili at si Rene Clerk Baterbonia habang nasa team building activity sa lalawigan ng Aurora.
ay kay Legaspi, Vice Chair ng House Committee on Youth and Sports Development. Ang pagkamatay ni Adili at Baterbonia ay paalala na prioridad sa mga sports program ang kaligtasan at proteksyon ng mga batang atleta, kaakibat naman ang athletic development. Si Adili mula sa Nigeria ay may taas na 6'10" at ginugum na susunod sana sa yapak ni Ange Kuwame, ang star player ng Ateneo Blue Eagles ng UAAP season 81 to 85. Si Baterbonia naman ay may taas na 6'4" mula sa Agusan del Sur, ang MVP ng 2025 palarong pambansa at nirecruit para maglaro sa Ateneo Blue Eagles. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. AFP Chief of Staff General Browner wala makikitang banta sa loob ng Sandataan Lakas. RH number 52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Patuloy, Romel, ang sinasagawang monitoring ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa loob ng sarili nilang hanay, kaugnay pa rin ang potensyal na destabilisasyon sa pamalaan. Ito ang inamin AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. At tanungin kung may nakikita bang bantang militar mula sa mga aktibong sundalo. Pero sabi rin ni Browner sa mga reporter dito sa Camp Aguinaldo, nakaratiling disiplinado at profesional ang kanilang mga tao. Ganito rin umano ang ulat ng mga commander sa ground na nagsabing walang banta sa bawat unit. Ibinunyit din ng AFP Chief na may mga nag-detect sa kanya para itanong kung totoo bang bumalikab na ang kasundaluhan. Pero hindi niya ito sa mga kausap. Pakinggan natin ang AFP Chief of Staff. Tuloy-tuloy yung ginagawa natin monitoring din within the armed forces of the Philippines. And so far, wala naman po kami nakikita ng mga threats coming from within the armed forces of the Philippines. Ako po ay talagang naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Taliwas itong pahayag na ito ng AFP Chief sa intel na hawak ng Senador Panfilo Lacson na may namumuo na umanong frustration sa armed services hanggang sa level na battalion at regional level. Sa adang senador, buhat ito ng iba't ibang krisis sa national level na may makasalik sa parehong internal at external na mga isyu. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, higit 18,000 o 18,000 na PDL at mga personnel na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon yan sa BJMP. Idetay mo balitang yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Thea at Lakay Romel, tiniyak ng Bureau of Jail and Management and Technology sa publiko na mahigit 18,000 persons deprived of liberty o PDL at lahat ng tauhan ng pulungan ang nanatiling ligtas matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama mula sa Region 10, 11, 12, Barm at Caraga Region. Sa kabuuan, matagumpay na secure at natulungan ng Bureau ang 18,211 na apektadong PDL at 4,375 na apektadong tauhan sa 79 na pasilidad na naapektuhan ng lindol. Dahil dito, ayon kay BJMP spokesperson Superintendent Derek Subustinera, binuhay nila ang mga protocol sa pagtugon sa lindol, ang upland lindol sa lahat ng affected regional office bilang pagsunod sa direktiba ng BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera. Bukod pa rito, ang mga regional command post ay itinatag upang aktibo umanong subaybayan ang sitwasyon sa lugar. Patuloy rin ang assessment sa mga gusali ng BJMP. Aris 27, Chikakas DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita naman, matapos ng isang dekada, nakaresto na ng PNP ang mastermind sa pagdukot at brutal na pagpatay sa Korean national na si Ji Ik-ju sa loob ng Campo Crame noong 2016. Inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakaaresto sa dismiss police Colonel na si Rafael Dumlao sa Pasundamo, Quezon City kaninang pasado alas 5 ng umaga. Ang kay Remulla, natiktikan si Dumlao ng ikasal ang kanyang anak na babaeng noong nakalipas na linggo. Pero mapupunta umano ang
1 million peso na reward sa isang pinangalanang tipster na tumimbre sa eksaktong lokasyon ni Dumlao hanggang siya ay maaresto. Ang biktimang Korean national sa mga naging muka ng Oplan Tukang noong nakalipas na administrasyon. Magugunitan dinukot sa kanyang bahay sa Angeles City sa Pampanga si G bago sinakal, pinatay at sinunog ang bangkay sa loob at pinlash pa sa toilet sa Campo Crame. Sa iba pang balita, walang red carpet sa State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na gaganapin sa July 27, 2026. Sa Interagency Coordination Meeting sa paghahanda sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na ang simpleng pagdaos ng SONA ngayong taon ay bilang pakikiisa sa maraming mga problema ng bansa. Ayon kay Garafil, sa kanilang ipamamahaging imbitasyon nakaspecify na simple ang kasuotan, simpleng Filipiniana sa mga kababaihan at simpleng barong Tagalog sa mga kalalakihan. Sabi ni Garafil, lahat ng kanilang physical preparations ay hindi rin magarbo pero naaayon sa okasyon dahil isa itong major event sa ating bansa. Narito si House Secretary General Cheloy Garafil. The operative word for this year, I think, would be a simple SONA, in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we've urging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Of course, this is a major event for the administration and for the Filipino people. So I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the President and for the whole. Samantala, 1 hanggang 2 bagyo ang tinataya ng Pag-asa na papasok sa bansa ngayong Hunyo. Ayon sa weather forecasting, kapag nag-develop bilang tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Bicol o sa Eastern Visayas. Sa ngayon ay wala pa namomonitor na sama ng panahon ng Pag-asa sa labas o kahit sa loob ng PAR. Samantala, inaasa magdudulot naman ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon ang southwest monsoon or habagat. Maaari naman makaranas ng localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na dito sa Metro Manila. Walang foul play. Ito ang idineklara ng Aurora PNP kaugnay sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 players ng Ateneo de Manila University basketball team sa bayan ng Dipakulaw. Nangyari ang trahedya habang isinasagawa ang team building activity na humantong sa pagkamatay ni na Divine Adelay at Rene Baterbonia. Ayon kay Colonel Percival Pineda, Acting Provincial Director ng Aurora Police, sadyang aksidente at walang foul play na nangyari sa nabanggit na insidente. Batay sa pahayag ng mga nakasaksi na sa mababaw na bahagi lamang ng dagat ang iba pang manlalaro nang biglang lumakas ang alon. Agad naman silang nasaklolohan, subalit huli na nang maiahon ng buhay sina Adelay at Baterbonia. Nakiusap ang Aurora PNP sa publiko na iwasan ang anumang spekulasyon lalo na sa social media bilang respeto sa mga kaanak ng 2 biktima. At sa kaugnay na balita, kinwestiyon ni Rovelyn Baterbonia, ang nanay ng Ateneo student athlete na si Rene Clert at Baterbonia, kung bakit hindi naipalam sa mga magulang ang uri ng training na sasalian ng kanilang mga anak. Ito ang emosyonal na payag ni Rovelyn patapos masawi ang kanyang anak sa isang team building activity sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Pagbibigay din ito, kung nalaman niya na may ganitong uri ng training, ay hindi na niya papayagan sanang sumali ang anak kahit na sila ay mahirap lang. Binanggit pa ng ina na hindi biro ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang anak upang makapaglaro at makapag-aral, kaya mas masakit para sa kanilang pamilya
ang sinapit ng kanyang anak. Samantala, umakyat na sa 30 ang nasawi sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Ayon sa BFP Central Luzon, na-recover ang huling biktima alas 12:18 kaninang madaling araw. Ilang oras matapos maialis sa guho ang pang-29 na biktima kagabi. Patuloy ang beripikasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng huling biktima. Samantala, pumasok na sa ika-17 araw ang search, rescue, retrieval at clearing operations ng mga otoridad sa lugar. At sa global news, Iran, Israel, balik ceasefire matapos ang iniharap na agreement ng Amerika. Ibalita mo yan, James Kalange. James. Balita mula sa Iran, nagkasundong Iranian forces at Israel na pansamantala muna silang titigil sa pag-atake kasunod ng isang ceasefire agreement ang pinangunahan ng Amerika. Ito'y matapos ang sunod-sunod na palitan ng missile at drone attacks ng Lebanese militant group na Hezbollah at Israel na kinasawi na mahigit 3,500 katao sa Lebanon. Pero giit ng Iran, asahang muli sila maglulunsad ng mga pag-atake sakali malabag ulit ang napagkasundong tigil putukan. Matatanda ang kapwa nag-akusa ng Iran at Israel ng paglabag sa huling ceasefire deal na inihain din ng Estados Unidos. Ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dumako naman tayo sa ating break time sports. San Antonio Spurs panalo sa Game 3 ng NBA Finals versus New York Knicks sa score na 115-111. Idetay mo balitang yan, Millie Borja. Matagumpay na nakabawi ang San Antonio Spurs matapos talunin ng New York Knicks with 115-111 final score sa Game 3 ng NBA Finals sa Madison Square Garden upang itala ang serye sa 1-2 standing. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs na may 32 points, 8 rebounds, 6 assists at 3 blocks, habang epektibo ang kanyang presensya sa loob sa pamamagitan ng alley-oop finishes at key defensive plays sa huling bahagi ng laro. Nag-ambag naman si Stephen Castle ng 23 points at kumamada ng 2 mahalagang free throws sa final seconds upang selyuhan ang panalo ng San Antonio. Maagang kinontrol ng Spurs ang laro matapos gumamit ng pick and roll at lob plays para kay Wembanyama, habang ginamit din siya bilang rim protector na nakatulong sa depensa laban sa Knicks. I'm sure Victor has numerous sources of motivation, and I don't think any of us are surprised or would expect anything different than a strong performance and him being on his front foot in terms of being in attack mode. For me and the staff, our job is to help the guys. There's no momentum, there's no carryover. We learn what we saw and experienced from the previous game, and now plural. When you get into series, you got to settle in, and the clarity that comes from watching the tape and arguing with your staff and trying to help the guys is the job. And that's what we'll continue to do, and we'll have the same approach in the next 48 hours. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Jalen Brunson ng Knicks na may 32 points habang nagdagdag si OG Anunoby ng 28 points. Dahil sa panalo, nakabawi ang Spurs at inaasahang mas titindi pa ang laban sa pagpapatuloy ng NBA Finals Series sa Game 4 sa Huwebes, June 11, alas 8:30 ng umaga, oras sa Pilipinas. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang showbiz, Dennis Padilla ikinulungkot ang petisyon ng anak na si Claudia na ipatanggal ang apelidong Valdivia. Ibalita mo yan, Angelica Cosme. Angelica. Ikinalungkot ng aktor na si Dennis Padilla ang petisyon ng anak na si Claudia na ipatanggal ang apelidong Valdivia. Batay sa dokumentong ipinost ng aktor sa social media, ang petisyon inihain sa Regional Trial Court Branch 302 sa Quezon City kung saan nakasaad na tanging Claudia Isabel Barreto na lamang ang nais gamitin itong legal na pangalan. Ayon kay Dennis na bagamat malungkot ay nirespetuan niya ang desisyon ng anak. Magunita na noong 2014, una ring naghain ng petisyon ng aktres na si Julia Barreto na ipatanggal ang apelido ng ama, ngunit hindi ito natuloy. Sa isa pang hiwalay na post, kalakipang isang throwback picture kasama sina Claudia at Julia, nakasaad ditong with or without the family name, hindi niya magbabago ang kanyang pagmamahal sa mga anak. Kung matatandaan, noong nakaraang taon na maging laman din ng mga balita ang pagkadismaya ng aktor na si Dennis Padilla matapos daw siyang tratuhin lamang bilang bisita imbes na father of the bride sa kasal ni Claudia sa non-showbiz partner nitong si Basti Lorenzo. Maliban kay Claudia at Julia, may isa pang anak si Dennis Padilla kay Marjorie Barreto, ang bunsong si Leon.
Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating paladuntunang break time. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Susunod po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras alas 5:04 ng hapon. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay.